Nangako ng matagalang tulong ang Israeli government sa mga naulila ng 4 na Pilipinong nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Nais raw tiyakin ng gobyerno ng Pilipinas at Israel na hindi lang panandalian tulong ang ibibigay sa pamilya ng 4 na Pilipinong nasawi sa Israel. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, sinabi ito sa kanya ng Israel Embassy. Bukod daw sa pagtulong sa burial at mourning expenses, meron daw matatanggap na buwan ng suporta at taunang cash benefit ang mga pamilya. Sila ay treated like an Israeli citizen. So kung ano yung benepisyo na nakukuha ng isang Israeli citizen, yun ang ibibigay sa kanila. Hinalimbawa ni Ignacio ang pamilyang naiwan ng caregiver na si Loretta Alacre na namatay sa pag-atake ng Hamas. Ang banggit sa akin ni Consul hanggang pumanaw yung mga natitira niyang yung kapatid ay makakatanggap. Nauna nang sinabi ng Israel Embassy na hindi nila pababayaan ang mga Pilipinong namatay at nasugatan sa giyera ng Israel at Hamas. Ayon kay Ignacio, may 58 na Pilipino pang uuwi sa Pilipinas mula sa Israel sa Lunes, October 30. Sa Lebanon naman, nasa 144 katao na daw ang nagpalistang gusto ng umuwi sa Pilipinas dahil naman sa kaguluhan sa Southern Lebanon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sa mga nagpasyang umuwi, may tulong daw ang OWA na 50,000 pesos, pautang sa negosyo at libreng training para sa livelihood. Kinumpirma naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus na magbibigay ang kanilang gobyerno ng tulong sa pamilya ng mga foreign nationals kabilang na ang mga Pilipino. The Israeli government will recognize them as victims of terrorism and for that then they will be receiving assistance, either the parents, the spouses, or the children, accordingly. Financial assistance on their monthly income, if they need assistance in education, in healthcare, including sometimes like a grant for housing, as long as they are in Israel documented. Si Ambassador Flus ay dumalo sa pagtitipon ng mga negosyanteng kabilang sa Israel Chamber of Commerce of the Philippines. Sa pinagdausan ng programa sa isang hotel sa Makati, nakapalibot ang litrato ng mga pinatay ng mga Hamas at nasa pinakaharapan ang litrato ng 4 na Pinoy na namatay. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.